Morning, this is JV and Tito Tony live here from the House of Mystics. For those of you who have questions all about yung clear empath natin, additional, at saka all about clear cognizant or clear cognizance, please feel free to comment down below. Ayun yung mga topics natin for today's episode. Ayan. Dito nasagot na natin ilang beses na. Paulit-ulit yung question niya. Okay, sagutin natin. As usual, may psychic ability po ba ako? Meron po kaya? Ano po kaya yun? Meron. Ang empathy medyo mababa. Pero ang clairaudient medyo meron konti. Mas malakas yung yung clear plasma. Good morning, good morning. May times po na may pumapasok na advices sa isip ko. Is it coming from my clear cognizance or spirit guide? Hindi. Usually, yung clear cognizance na sinasabi na yan are coming from them. Pwedeng heights, yung sinatawag na yung tawag doon, Christ self or Buddha self. Tapos yung mismong guide spirit o mismong abdal. Yan ang talagang nagbibigay ng clear cognizance. It's not really coming from you. Though ang sinasabi ng mga psychiatrists, ang clear cognizance actually is nanggagaling sa gut feel o gut. Sa gut daw, sabi ng psychiatrist. Yung clear sentient naman, nanggagaling daw dun sa puso. Kasi yun, the feeling of the five senses yun. Yung clear cognizance, parang magkahawig sila. Dahil, din yun merong senses din yun Oo. Pero yung clear cognizance, ang ibig sabihin nun ay, you came to know, but you don't know why and how. Yun. Whereas the clear sentient is, nandun yung feeling. Nandun yung five senses na yun. Naamoy mo yung sampagita, tapos na-connect mo siya sa namatay na lolo mo o lola mo. Yun, clear sentient yun. Pero yung clear cognizant is something like, eto ka, and then, you know, alam mo na may nagparada sa harapan ng bahay mo. Alam mo for a fact na meron sa nakapalibot dito. Meron sa ilalim. May nakatingin. Meron nandito sa ibabaw na nanonood. Mas maaga pa sa amin ni JB. Naguna nga sila na prepare pa. Yun ang clear cognizance. Ang clear cognizance is something like you know, but you didn't know how and why. And naging parte ng ng realidad mo. Naging parte. Para bang yung nangyari, ginawa natin sa Lemuria. Actually, pag wala kang clear cognizance sa na yun, hindi mo talaga malalaman ano yung nangyayari dun sa paligid na yun. Kasi, hindi lang talaga siya mystical. Esoteric siya Esoteric. Though, talagang nag-iisis yung Lemuria sa ilalim. Kung pupunta ka doon sa ilalim, anong tawag doon? Yung nilalagay sa likod? Mag-scuba diving. Mag-scuba ka at makarating ka doon, meron talagang makikita. Pero yung nakita natin inside the Lemuria will not be seen. By any human being. Iba yun. Iba. yun ang kaibahan nila. At saka dito, actually, kwento ko lang nung last session. Ayan. So marami rin pong nagising sa katotohanan. Mabuti naman! Kasi nililigaw sila ni Yochob. Nililigaw sila ni Ni Gugulo. Guguligli. So yun, part yun ng journey din to know the truth. Deeper truth kasi yung nire-reveal doon pagka nag-astral travel at saka iba pa. Kasi both merong implication yan sa esoteric at saka sa psychological part ng brain. Tsaka factual yun Hindi yun imagination.
hindi yung product of your mind, hindi yung ganun, hindi. Kasi may meaning lahat kung ano man yung lalabas sa bibig nyo during the time na nag-travel kayo. Paano kung nakita ka na nandun ka? Oo. At nakita kita nandun siya. Ba't ikaw nauuna ka doon? O, anong ginagawa mo dyan? Exactly. O, ba't di kayo nalunod? Tubig yun. Yung iba sa kanila, hindi na marunong lumangoy. Oo. At saka basta huwag kayong kakain ng jellyfish doon. Kasi mga tao din yun. Lagot kayo, kumain ka ng jellyfish. Lagot kayo doon. Lala, kumuha na lang kayo na kayamanan sa bahay ni JB Yap. Madami. Diba, sana all may kayamanan hanggang dito dapat. Hindi, sa physicality, pwede mo naman dalhin yun dito eh. Yes. Yun, gagamitin mo yung claircognizance mo. Oo. Ang problema, Tito, paano mo mai-haul lahat papunta dito? Using your mind. The body mind. The mind, ang tawag nila ron ay mental body. Oo. Kung malakas ang mental body mo, lahat kaya mong gawin. Even if it is impossible here in the physical world, it would be possible. Kaya, alam mo yun, kapangyarihan ng Diyos yun na ibinigay ng Diyos sa tao. Oo. Kaya naiingit yung mga anghel sa atin Actually, meron sense sila naiingit sila kasi bakit sila? 7 ang katawan. Kami isa lang. May pakpak pa kami. Siya may pakpak din pero hindi nakikita. Exactly. Pinag-uusapan tayo ng mga creature. Pinag-uusapan tayo. Kasi tayo lang ang pwedeng mag-create din na katulad ng pag-create ni God. We're very, very special. Yun ang sagot doon. Kasi we can create lives, di ba? Paano mag-create ng life? Kasi, tinan mo, we're very, very special, but many are committing suicide. Exactly. Because they do not understand. Because they were slighted. Maraming nambuli, maraming naalala ko yung Koreana singer na hindi ko napapangalanan. Diyos niyo, magmula sa head top to the bottom, nire-rate siya. Bago magawa yung ano niya, yung ang tawag doon, yung musical scoring, hanggang sa maigawa na yung mismong scene, gawin na yung kukunan na, Diyos me, ano ba yan? Siya lang ba ang babae sa ibabaw ng mundo nyo? Diba? Oo. Kawawa yung singer kaya nagpakamatay. Understandable yun. Hindi mo na ma-contain sa isipan mo yun diba? Yes. So, yun. Going back, okay, there are some types din pala ng mga clear empath. There are 10 yata. So, una-una, type or isang uri ng clear empath ay emotional empath. So, ibig sabihin nito, lahat ng mga emotions na sa paligid, na-absorb niya agad. Nababasa niya. And he or she becomes. Yes. Parang siya na yun. Lukis yung pumapasok na energy. Lukis na siya. So, kailangan ang isa para maging effective na emotional empath, kailangan mo maging compassionate sa lahat. At saka connected yan sa cancer, Yes. Merong nagkakaroon ng cancer because of. Dahil doon sa pagiging clear cognizant nila or pagiging clear empath nila, pagiging clear, whatever. Meron connection yan. Kasi ang connection, yung sinasabing connection ni Tito Tony, once you manifest it inside of you. You're using the word manifest, but actually, yun ay embodiment mo. Kasi parang sinaklaw mo siya at tinanggap mong ganun Kaya nung tinanong ni Moises yung Diyos na natatatay, ano ang sasabihin kong pangalan ninyo? O diba? Kailangan may pangalan. Kaya ang sagot ng Diyos, ano yun? Yung burning bush na yun, sinagot niya, I am who I am. Ang hirap Tagalog nun Oo. I am tapos who I am. Bakit Pero kasi alliteration yun, yung Yodhe Babhe. Yung Y, W, D, H, ganyan. Nagsasama-sama yan, gumaganon Kaya yung iba, tinawag siyang Yehovah, tinawag siyang Yahweh, pero may spelling yun, Yahoo ang basa doon. Hindi namin pinopronounce yun, pinorounce ko lang para marinig ninyo. Okay. Ayan. Now you know. Diba? So, next, ayan.
would be the physical empath. Physical empath can sense physical symptoms or discomfort katulad nung nangyari kay Tita Tony. Oo, ganun. Absorb niya yung nung pinaglalaro niyo catheter, tapos yun, nangyari. At ako ay kinateter. Oo. Parang Okay. tuwan-tuwa pa ako, no? Ayun yung physical empath. Now, ang Gusto ano ba? magkano magpakateter, JB? Exactly, mataas. Ibo. Pero ang ano po niyan, repercussion or con would be physically drained kayo at saka pwede nyo ma-absorb talaga yung sakit. Hindi, tsaka yung isa nanguhula, tapos, sakit ang ulo ko! Paano hindi ka hindi ka magdasal? Yes. Magpondo ka para bago ka manghula. Kasi yung mga kausap mo, dinidrain ka. Oo. O baka naman ikaw nagde-drain. Pwede rin pong ganun, minsan. Pagka super draining yung kausap. Hindi, yung mga sikat na mga papangalanan ko ba? Huwag na. Mga mangkok. Ayun. Di ba? Ganun yan sila. Hindi kami kasali doon. Oo, wag nyo kaming isali. Please lang. Diyos ko. Pero grabe, saan kaya nila nakuha yung mga ganun, no? Bahala sila sa buhay nila. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ na sinasabi ko sa inyo. Sabi merong tinatawag na revelation, tawag namin 20 Gs. Sang-ayon sa Revelation 20:10 na yan, ang mga manghuhula, magtatawas, mga kung ano man, yung mga psychic, bla bla bla, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero hindi pinaliwanag sa Biblia na baka yan naman mga peking psychic-psychican. O baka naman yan nagtatawas-tawas-tawasan lang. Uy, merong dapat ipaliwanag. Kasi, can you imagine, kung sasabihin nyo na kami, halimbawa, nagtatarot kami, itatapon kami sa dagat-dagatang apoy dahil nagtatarot kami, that's unfair. Hindi tama yan. Hindi unfair ang Diyos. Kasi ang tanong ko naman, baka naman yung nagtatarot, nag-iimbento ng salita at tinamaan yung subject matter niya, naging trauma yun para sa kanya. Sagutin mo yan sa Diyos. Yun. Sagutin mo yan sa Diyos. Hindi ganun. Tapos nagtatawas ka dahil may pila yung bata, pupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Ano ba? Tinatawas mo yung bata para malaman mo, makita mo kung ano talaga ang sakit ng bata. Tapos, nagtawas ka, mapupunta ka sa dagat-dagatan apoy. Questionable yan. And who wrote so? Kasi ang Biblia na hayag, corrupted. Yes. I can tell that. Masasabi ko yan sa inyo sa harapan ng mukha ninyo. Corrupted yung hayag na Biblia. Corrupted yan. Ayan. Okay. At saka doon sa sinasabi doon sa pagtatawas, mamaya sinisisi nila kung sino mga entities or elementals. Kamangay sa amin. Yung naikwento ko na yun, si Bunini. Yung anak niya na may mga rashes, may ganyan. Tapos pumunta sa bahay namin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kuya, pagagamot ko yung anak ko bakit? Ano daw nangyari? Kaya sabi, kuya, doon sa dulo, ganito ano daw to, natamaan ng duwending nuno. Ano yun? Sino yun? Bakit? Kilala ko ba yun? Sabi niya, hindi kuya, may sabi nung nagtatawas doon, ano daw yun, yung duwending itim. Bakit nakita mong kulay? Sabi ko nung ganun. Gago rin ako mag-question. Tapos, tinawag ko yung duwende na nakatira sa amin. Sabi ko, kuya, halika, puntahan mo yung bahay nito. Pinuntahan. Bumalik. Sabi niya, hindi naman duwende may kasalanan. Sabi niya. Sabi ko, sino? Sakit kulebra Sabi nung duwende. Sabi ko, anong gamot? Pagsuotin mo ng wool, ng lana. Di sinabi ko dun sa Bunini, meron bang lana o wool sa inyo? Pagsuotin mo yung bata. Meron kuya, tinawag. Ganon. Sabi niya, pero kuya, pumunta ka sa bahay namin, gamutin mo yung anak ko. Sige, sabi ko na nga, sa loob-loob ko, magaling na nga Punta ko, andun, magaling na nga. Sabi ko, bakit nyo isisisi sa mga duwende na nagkasakit yung anak ninyo? Tama ba yun? Hindi. Kung kayo ang sisihin ng mga yan. Tapos bigyan kayong sakit. Naku Lord, nanggagamot din yung mga yan. Nanggagamot sila.
So, yung sinasabi ko kanina na ibabato sa dagat-dagata, bakit mo kasi nisisindwende na yan? Wala namang kasalanan sa iyo. Exactly. Hindi ibig sabihin yung nagtatawa sa'yo, talagang mapupunta sa dagat-dagatang apoy kasi nilito niya yung mga tao eh. Nilito niya. Yun, the same banana. Yung ninang ko nadapa. Boom! Ganon. Napilayan. Nag-alay sa gabi. Gabi na ako dumating. Sabi ko sa houseboy, sabi ko, Dong, ano yan? Sabi niya, nag-aalay eh. Anong alay? Dinuguan, puto. Wow, fiesta. Mga ganon. Sabi ko, taruntado kang naggawa nito. Sino naggawa? Tinuro niya na, sabi ko, okay din siya. Bakit Tapos, sinisisi nila yung duwende dahil pinati daw si Emilia, yung ninang ko. Tinanong ko tong mga malili. Halika nga kayo, anong ginawa sa matanda? Uy, kami nga nagligtas so kundi wasak yung mukha nun. Alam nyo, medyo mag-iingat lalo na yung mga magtatawas, yung mga manghuhula. Ingatan nyo yan kasi responsibilidad yan sa mga tao. Exactly. At may husga. May husga. Yan ang tawag ko sa inyo. May husga yan. Isipin mo yung matanda na dapa dahil nagmamadali at magsusugal sa kasino. Excited siya. Natama. Sumabit yung paa niya. O di, muntik na nga daw yung mukha, sabi ng duwende, sabi ng mga duwende. Ay, nako, kung hindi namin sinalo yan, wasak ang mukha niyan. O, di ba? Kuha nyo, tumutulong sila eh. Bakit sila yung bibigyan ng, ibubunton sa kanila yung sisi nila na gano'n. Mali talaga. Mali. Marami nang kaming karanasan na ganyan na sinisisi yung mga hindi nakikita. Oo, pati yung ano ba yung sinabi nila? Basta ang hirap magkwento. Pati yung iba po yung mga tumatalon-talon doon sa mga building. Ako, Lord, pwede ba? Yung isa na artista na tumalon talaga yun. Hindi naman napatid yun, tumalon talaga. Dahil drug, nagdudruga. Di ba? Yan. Gamit pa kayo ng mga mushrooms, guys. Yun, hindi basta-basta ginagamit din yun. Yun din, kasama rin po yun doon sa dagat-dagatang apoy, di ba? Kaya sasabihin ko kay Lord Jesus, Lord, bakit mo ako padadala sa dagat-dagatang apoy? Ako ay nanghula laang. Bakit? Di ba si Jesus Christ ang hula din? Di ba? Sabi niya kay Bartolome, Oy, kayo pinag-uusapan yung anak ng tao kung kailan ganito, babalik ka. Sabi ni Nathaniel, paano niya narinig? Di ba Marites? Wala siya doon, ha? Yun yung, anong clear to? Sige nga, specify nyo dito. Ang Claire Cognizant, napakalawak. Hindi lang talaga siya. Actually, hindi nga ginagamit yan eh. Hindi madalang gamitin yan. Pag sinabi mo kasing Claire Cognizant, as if nandun ka sa nangyayari at yung nagaganap na yon simultaneously na nararanasan mo. Kaya nga clear. Yung cognizant, nalaman mo eh. Parang nangyari rin sa akin, matagal na. Pinapunta nga ako sa San Ildefonso, pumayag ako. Ang pyesa doon, Enero 23. Wala pang Enero, Disyembre pa lang nag-bake off na ako doon sa principal. Mami, hindi na ako pupunta. Sabi niya, bakit naman, Sir Tony, nakahanda na lahat. Hindi ko alam, Mami. Sabi ko gano'n. Maipapaliwanag ko man sa'yo, maaaring hindi pa ngayon. Gano'n. Lumubog ang buong Bulacan. Bago dumating yung pyesa ni San Ildefonso na yan, sila, yung principal na yon nakatira na sa bundok ng Tralala. Kung napunta ako doon, tumawag siya. Sabi niya, Sir Tony, mabuti na lang, hindi ka pupunta dito. Kung hindi, dito ka nakatira sa bundok. Isang buwan mahigit, dahil 3 buwan pa nga na nag-recede yung tubig. Yun, Claire Cognizant ang tawag doon.
Kinikog. Walang magsasabi eh. Hindi mo alam. Hindi ko nga alam paano nangyaring gano'n na ayaw ko. Samantalang talagang handa na. Handa na lahat eh. Ayan, isang recent example rin ng clear cognizant. Nung Sunday po, last week. Sunday. Alam kong 1:30 ako darating, sakto. And during the time na nag-start na sila, nakikita ko rin kung ano yung ginagawa nila. Kaya wala ako na-miss out. At saka, for sure dyan, sa mga nakasama, may na-feel kayong presence na yung isa nga po nakita pa nga ako sa may gate eh. Ako doon nagbukas. Yun. Okay. Yung mga naman sumali naman, meron din silang care cognizance. Kasi kung wala, hindi nila mapupunta yung ilalim ng Lemuria na yun. At saka halos lahat nakasunod, walang naiwan. Good. Walang naiwan dahil hinahatak ko sila. Oy, dito lang kayo. Dito. Tapos may makulit. Si Julie. Di pa nga ready, nasa ilalim na siya eh. Next would be the intuitive empath. Ang intuitive empath have the strong gut feel or knowing about situation, people, or events without needing logical explanation. Gusto ko naman, pinaparami pa nila mga studies na yan. Intuition is intuition, yun lang yun. And cognizance is cognizance. Yung isa, clear, animal empath naman. Ibig sabihin na absorb or hindi kaya kaya niyong basahin kung ano man yung gusto sabihin ng hayop. Hindi, tsaka nakakausap Oo. Nakukuha yung language eh. Di ba si San Francisco de Assisi? Yes, kaya niyo kumuusap ng mga animals. Okay. Next would be nature empath. So, alam niya, ito naman yung parang si Storm. Yung mga panahon, alam niya kung uulan, kung may bagyo, kung malakas yung hangin, ayan. Ako nagtatanong ako, JB. Kasi tanong ko agad nun sa Undoy eh. Lolo, meron daw malaking bagyo. Di sumagot. Ano, tatama ba Maynila? Oo, tatamaan talagang Maynila. Kaya lang, may kasalanan. Sino ho? Naku! Teka muna. Yung nangyari sa Undoy, hindi yan kasalanan ng nature. Kasalanan ng tao yan. Pero yung isa, yung Yolanda, dalawa yun. Kasalanan ng tao, kasalanan ng nung kusino man yun na nagko-control. Okay. Ayan. So, next would be the global or collective empath. Ito yung nasisense nila yung energy shift sa paligid nila. Kasama na yung mga prayer warriors. Kasama sila. Kasama sila dyan. Okay. Cognitive, nandun na yan. Affective, these are empath, not only... Kasi tinuturo na rin namin yan eh. Kasi meron din ganyan ng lengguwahe. Ang English language, meron tinatawag na cognitive learning. Yes. Hindi by the language, by the word o letra. May papakita lang sa'yo ngayon, alam mo na yun. Oo. Yun yung cognitive na claircognizant. Isang uri yun ng claircognizant kung saan alam niya na kagad kung ano yung nilapag mo, kung paano siya gamitin. At di ba doon sa CAPTCHA, pinapakita nila, nagpakita ng traffic light, nagpakita ng sasakyan, nagpakita ng pedestrian. Ano to? Traffic. Di ba? Yun ang cognition. Cognition yun. Recognition. Cognition. Precognition. Iba pa yung retrocognition. Iba pa yun. Lalo na kung pinag-uusapan yung past life na sabi ko doon sa inchik na nakatirintas, Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, alika. Ano ho yun? Diyan ka tumalon. Tumalon? Sabi ko, buhay pa ako Oy, bata, baka hindi mo alam na ako, ikaw din. Sabi niya. Anong paliwanag mo doon? Cognizance. Retrocognition yun. Ibig sabihin, during the time din, nakapag-past life travel siya, nakita niya kung paano siya nalaglag. At alam ko rin kung ilang taon ako nakulong sa limbo. Alam ko din yun. Marirecall mo once na na-touch ulit yung essence mo doon or nakita mo yung certain scenario kung saan nandun ka talaga. At ang tanong din nila, bakit kayo sensitive, kami hindi? Merong talagang, merong tawag doon, hibla. Kung bakit yung iba sensitive, yung iba hindi, there would be a possibility or chance na
pwedeng mag-trigger yung past traumatic incidents sa kanila kung bakit minsan mas manhid yung isang tao compared dun sa isang hindi na tao. malaman. Oo. Kasi ako binawalan ako mismo ni San Gabriel. Huwag nyo nang i-reenact yan. Sabi ko, bakit po? Aba, tinan mo sinong tatama niya, tinan mo yung dalawa, umiiyak na. Pinahinto niya. Kasi minsan hindi mo alam kung paano yung bukas ng gate of emotions mo eh. Minsan sudden rush tapos hindi mo na makontrol. Maghapon ka umiiyak. So ano mangyari yun? Dehydration. Hindi lang yun, baka maano yun, ma-schizo. At saka makurong-kurong din. Ma-schizophrenia ka. Yun. Yun yung medyo mahirap when it comes dun sa past life travel din. Minsan naglilinger pa rin yung past events. Hanggang ngayon, nadadala nila, up until now, nagiging traumatic experience for them. Kaya, how can you handle it? Sa mga nagpa-past life reading dyan, hindi yan basta-basta. Oo, at saka nakakatakot gawin yan ng hindi professional. Madami pong nag-a-attempt. Kaya tuloy ang daming nababalik. Mayayari yung DNA ninyo. Makukurap yan. Oo. Ang DNA pa naman yung pinakaiingatan kasi ang DNA yung solusyon sa lahat. Dahil nga, yung mga meme, third eye daw, di ba? Sabi ko nga, teka muna, i-analyze muna natin, i-inventory natin, ha? Ano ang mga kinakain mo? Mahilig daw siya sa suka. Si Aileen Mariano. Sabi ko, corrupted. Kaya pala corrupted yung third eye ko. Sabi ni Aileen Mariano. Huwag kayong kumain ng nakakaano sa DNA. Hindi, huwag na lang sila kumain. Bigyan nyo na lang sa amin. Oo. Hindi, madali lang naman yan. Ang pagkain kasi, may connection din yan dun sa pag-ano ng dugo. No? So, definitely, kung talagang gusto mong itaas yung clairaudience, clairvoyance, claircognizance, clairempathy na yan, kung gusto mong anunin yan, follow the leader. Kasi hindi naman sinabi na maging ascetic ka. Ibig sabihin, gugutungin mo yung sarili mo. Hindi. Kumain ka ng natural lang with budget. No? Huwag ka mag-overdo ng kain. Isipin mo, kumakain ka, dalawang kalderong kanin. Kailangan ka naman hindi maapektuhan yung ano mo niya. Yung ano mo, yung itong sabi niya, pineal. Di ba? Pineal gland mo. Tapos, hiningin mo pa yung suka. Tapos, kung kumain ka ng kalderetang baka, ganun-ganun na lang. Araw-araw, ha? Ay, iba yan. Bigla ka na lang. Pero masarap yung kaldereta. Kambing. O kaya, kambing, maton o yung lamb. Yan, ligtas ka dyan. Kasi hindi naman magde-dense yung ano mo, yung soul form mo. Oo. Ayan. So, also part din, isa sa pinaka-characteristics din, guys, ng claircognizance, yung intuition without explanation. Okay? Talaga naman walang explanation na. Exactly. Parang nasa loob mo na yung explanation. Ang problema, minsan, ang hirap niya ilabas or sabihin into layman's term. Kasi di ba tatanungin, paano mo nalaman? Secret. Hindi, ako, paano namin nalaman yung ginagawa namin ngayon? Cognizance. Yeah. Diba? Maski wala kaming Walang nagturo sa amin. Walang nagturo. Kasi ako nag-skim lang din ako. Madalas ako nag-skim pag nagbabasa ako. Or yung ako nang madaya ako, JB. Magtatanong ako doon sa mga hindi nakikita. Lolo, ano nangyari? They are even willing to share their information to you. The correct information, ha? Hindi yung niligaw ka nung may sungay. Hindi rin fabricated ng tao. Sabi nung may sungay, pag hindi mo tinanggal yan, papatayin kita. Mamamatay ka, magkakalasog-lasog ang katawan mo, mamamatay ang pamilya mo. Sabi ko, Lolo, baka baligtad. Sabi ko gano'n. Yung ostya kasi naglagay ako dun sa monstrance. Bumili ko ng monstrance, nagmisa ako, nilagay ko yung ostya doon. At pagkalagay ko doon, lumabas yung may sungay, nagtatago pa nga siya. Sabi ko, Lolo, diretsuhin mo ko. Agad di bale, sa kapakanan naman ninyo, itatago ko to. So, tinago ko yun. Tinago ko yun. Kamukha yung binubuli nung influencer sa Magalang. Nako, kinausap ko yung nabubuli. Sabi ko, anong gusto mo?
sinabi niya doon sa application ornament, meron akong bracelet na ginto na hindi naman talaga tunay na ginto. Ito gusto mo? Gumanon. O sige, iwanan ko na sa yan. Wala kang gagalawin sa kanila. Gumanon lang. Binumuli siya niya. Binuli rin niya. Bahala ka dyan. Na ano siya, nalumay siya. Ganun. Ayun, tapos sasabihin, mangkukulam? Hindi. Oh, no. Walang ganon. Diba? Kasi yung iba, ganyan kagad implication. Kung ano-ano yung ginagawa nila doon sa mga hindi nakikita, tapos ibabaling doon sa kasama nilang psychic. Kinukulam mo ko Ay, nako Lord. Mamaya rin may natamaan yun, tito, doon sa area nila. Kung bakit hindi rin ganun kalakas. Yung mga nag-orasyon take note. Ang orasyon, hindi basta ginagamit siya na. Tapos, binuka mo pa sa bibig mo, patay ka. Di ba ako dami ko napatay na duwende? Nagagalit nga sila sa akin. Nandito yung duwende, malapit lang dito yung kasing-kasing. Ayun, doon. Na sinabi, ikaw? Nag-aalay ka sa amin? Bakit? Ikaw mamamatay ng mga kauri namin? Sabi niya gano'n. Sabi ko, Lolo, wala akong alam dyan. Wala kang alam? Paano mong wala kang alam? Gano'n niya. Dami namatay. Sabi ko, Lord. Kasi konting bigkas sa sabog na lahat. Nagiging bola kasi yun minsan. Nagiging bola nga po. Naghahanap yun. Tatamaan ka. Oo. Especially minsan pagka yun talagang gumawa ng hindi maganda, doon tatama yun pagka walang nakita. Tapos may mga sound na makakatama. Sound pa lang hindi pa yung word mo. Oo, sound pa lang. Aray! Sabi mo, patay ka. And para po dun dito sa mga audience, paano natin malalaman kung nagmamanifest na sa atin yung claircognizance? Ang una, yung parang nalaman mo na nangangaliwa ang mister mo, kana naman siya. Ganun. Nalaman mo na nangangaliwa hanggang sa sinabi mo na nangangaliwa o pinasundan mo, nagkatotoo. Yun, cognizance yun. Isa pang cognizant, bakit kayo nandyan? Gusto nyo kasing maliwanagan kayo eh. Gusto nyo nung ilaw na sinasabi ni Jesus Christ na kayo ay ilaw ng mundo, ilagay nyo yung ilaw sa ibabaw ng mesa, o nyo ilagay sa ilalim. Sino mabibiyayaan ng ilaw ninyo sa ilalim ng mesa? Kaya nga nandito kami ni Ja Victoria para magbigay sa inyo ng illumination. Illumination ang sinasabi. Hindi lang pagpapaliwanag kasi ang daming mga clear blah 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 ganyan. Tapos, siyempre, sabi ng nanay, nakakakita yung anak ko. Masarap po, isasara natin. Sinara! Nawalan tuloy ng denyo yung bata. Hanggang sa lumaki yung bata, naguguluhan. Hanggang sa lumapit, gumanon, psychic po ba ako? Sabi ko, nahamper yung pagka-psychic mo eh. Siguro nung bata ka, sinarang ka ng third eye, no? Mga ganun ang tanong. Sa naalala naman niya, tama ho kayo, ganun. Tatamaan kayo. Ang isa rin magandang example dyan is tayong dalawa, pasalamat tayo sa mga magulang natin. Kasi, yung mga magulang natin, hinayaan lang tayo eh. Meron kasing ayaw ng magulang. Nakakakita ng sarang mo, chuk. Oo, ipasara yan. Tapos kahit anong gawin nila, ayaw naman masara. Diba? Low quality. Low key. Low class. Alis ka na dyan. Oo, alis ka na. May nangyari na ganyan po. Bata yung psychic babae. 2017 siya, experience ko dun sa Archdiocese of Manila. May nagkwento kasi sila tungkol dyan din po kasi nagpa-test ako nung psychological kasi akala sinasaniban ako. Hindi, direct to the point, krung ka. Yun. So yun, nakita negative yung result. Diba? So, si Father Parisi, gumagawa ng test na yan, psychic din psychiatrist yun na psychic. Pero yung tao lang po niya yung naharap namin eh. Tapos sabi niya, maglagay lang kayo ng isang butil ng asin kung saan sulok ng anak, okay may asin na. Pa, ha? Sabi ko, paano mangyayari poprotektahan kayo ng isang butil ng asin? Sige nga. Oo. Can you elaborate? Bakit ka naman poprotektahan ng isang
butil na asin. Oo. Hindi naman sila mga aswang. Mga kaluluwa, takot ba yan sa asin? Hindi. Sige nga. Hindi. Yung nangyayari dun kay yung Moises na dati. O diba? Anong ginagawa ng nanay? Ikaw, oo ka naman dyan. Kilala mo yun eh. Ano nga na yun? Ayaw niya nung paliwanag. Ano ba yan? Sige, caretakes. O diba kanamit natin yung bata? Tapos, yes. Ang dami sila sa, yun. Basta yun. Ay na namin elaborate kasi may pagkakurung-kurung yung nanay. Oo. Kasi yun nga, yun nawala sa tamang ano talaga. Nawala sa hulog. Ewan. Kawawa yung bata pagka ganun talaga. Yung magsasuffer. O kasi nga, nalalaman ng bata eh. Hindi lang nagkukwento. Pero tito, baka ano rin ni Enoy. Di ba? Oo. Hindi. Galit si Inoya kay Moises. Kaya hanggang ngayon, ganun pa. Kung saan-saan siya binabato na lang. Oo nga. Tsaka hindi siya nabigyan ng history. Tayo lang nag-a-appreciate kay Lola Inoya eh. Nung pumunta tayo sa Lemuria, in-appreciate natin siya. Tsaka alam niyo ba guys, nakakita nga eh. Oo. Kung wala si Lady Inoya, nung last time na may bagyo, good luck sa atin. Oo. Diba? Nakikialam din siya. Kung hindi siya nakailam this year, dun sa last na bagyo, malakas na bagyo, na muntika ng maano yung Catanduanes. Buti na lang hangin lang po yung ano. Basta ako ayoko na makialam dyan. Magagalit mga Hundins. Oo. Trabaho namin yan. Wala akong huwag mo kami pakialaman. Oo, minsan nanggaganan sila. Kaya minsan hands up ako. Pinagtitignan ko lang kung ano mangyayari. Basta sinasabi nila, pag hindi mo saklaw, huwag mo saklawin. Pero magpaalam ka kung gusto mo makisaw-sawa, pwede ba akong makialam? Oo. Kasi nangyari yun, yung ano bang bagyo, Milenyo. Sinabi ko dun sa mga nandun sa Sibirville, sabi ko, pwede ho ba akong makialam? Bumaba yung isa, hoy! Huwag kang makikialam dun. Act of God yan, sabi niya. Gusto mo maging kaaway mo yung Diyos? Sabi sa akin. Kaya hindi basta nakikialam. Hindi. Kasi magbabago yung nangyayari. Parang gano'n. Yung nangyari na sabi ng Pag-asa, ang bagyo, gano'n, tapos tumama sa Palawan. Ang dami na nasira doon. Kasi yung mga medical mission na may dala mga gamot, namatay na yung nagkwento niya na si Dr. Annabel Herona. Pediatrician siya. Namatay na yan na sinabi niya nung mga Antony, ikaw pala may kasalanan. Bakit napunta yung bagyo doon? Sabi ko, doktora, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. So, hindi pwedeng hindi ko rin alam. Kasi obligasyon mo yun. Obligasyon mo malaman yung resolution dun sa... Huwag ka makialam, please. Diba? Diba? Kapag kayo nangyari doon sa Virginia, yung Hurricane Irene, nakialam din ako doon eh. Nakialam ako. Ngayon, yung sensor, pangalan, girlfriend siya nung sikat pa rin ngayon na artista na taga ABS-CBN na ganyan. Ito naman si dumaan doon sa Virginia, dapat sa New Jersey lang eh. Dumaan si Irene. Natatakot yung boss ko na maapektuhan yung anak. Kaya tinulungan ko. Sabi ko, Lola Irene, do not pass by here. Pass by there. Umikot. Chuk! Di ba namomonitor ng mga kano? Sa pupunta yung hurricane? Kaya nga nagtataka sila minsan, bakit ganun yung mali yung prediction or algorithm nila. Hindi naman talaga mali ang prediction. May nakialam. Oo. Ganun din actually sa Pag-asa natin ginagamit. Kung anong system ng US, yun din yung system natin dito. Pero lower Hindi, pag pumunta ka sa isang, halimbawa, History, Atlantis, pumunta ka doon, at wala kang permiso, malalaman nila yun. Malalaman ng mga keeper of secrets na yan, hindi lang naman si Akasha ang keeper of secrets, ha? Marami din sila. Din. Pag nalaman nila, sinong nakialam nito? Kasi pag gano'n, nag-uusap-usap pa yung mga yan. Para bigyan ng visa. Permiso. Permiso. Kung walang permiso, wala. Mahirapan kayong pumunta, mahirapan din kayong mag-travel.
Yan, sasabi mo, pwede po ba kaming pumasok dito? Hindi namin pinapayagan. Pwede po bang siya ang passport namin? Pag nakita na yun, pinapapasok mo. Oo. Bilis. Ayan. So, next, meron din actually, para malaman mo ang isang kang claircognizance kung bigla ka na lang nagkakaroon ng mga downloads. Mabilis yun. Bigla ka na lang, ang saya-saya mo, bigla ka na lang lumulpo. Hindi yun bipolar, ha? Parang bigla ka, lobat ka. Pero hindi siya bipolar. Pero minsan may mga kausap ka, bigla na lang meron yung tatahimik. Di ba? Meron na yung nag-download sa kanila. Meron. Saka yung ano yun, hindi naman laging ADHD or bipolarism, or autism. Hindi. Actually, mas maganda nga magbasa ng isang autistic. Oo. Pag nakakabasa ka ng isang autistic, malalaman mo kung sino yung claircognizant. Malalaman mo yun. Kasi, ang isang autistic, ang kanyang eksistensya, na ano lang doon sa pagiging cognizant na yun. Pag wala yung claircognizant na yun, the autistic, wala. Parang hindi siya nag-i-exist. Okay. Ayan. So, next, uncontrollable thoughts. Yan, kasama yan dun sa downloads na sinasabi. Kaya nga, JB, ganito yan eh. The cosmos world reads both the positive and the negative. When the negative becomes, kasama ka doon. Ikaw ang gumawa nun. When the negative becomes, you are the one, you are the culprit. Kaya nga, tanggalin mo. Naiisip mo, mababangga yung kotse, mababangga yung aeroplano, nabangga tuloy. Wala ka namang ginagawa eh. Di ba? Yes. Oh. So, yun, yung kailangan yung ingatan, yung sabihin, ay, mahirap lang kami. Hindi, makialam ka. Ay, barya lang yung, sweldo namin. Ay, hindi. Diba? Kaya parati namin sinasabi, nasa sa inyo yung swerte, wag kayong magtiwala kung kani-kanino. Hindi, yung tinatawag na fear of the unknown. Fear of being poor. Isa yun. Isa yan. Bakit? Nagtatrabaho ka baga? Nagtrabaho ka yun, baka masalba yung poverty. Kung hindi naman, ikaw ba itatamad-tamad? Paano ba? Ayan, yung pinaka-million dollar. Tulog na yung manok, tulog ka pa din. Opo. $1 million question, paano aalisin ang poverty consciousness sa isang tao? It should be done deliberately. Do not believe that you are poor. Do not. Because God is so generous. Lahat yan, binigay na ng Diyos. Pati pagkain mo, pati pag-alam mo, pati edukasyon mo. Binigay na lahat Ano pa reklamo ninyo? Tapos isusumpa niyo yung Diyos na walang Diyos. Ano na lang, uminom ka na lang ng Diyos. Extra Diyos. My gosh. Diba? Huwag niyong 10 po. Anong level lang? Anong 10? Ano yung 10? 10 di Sarapet. Ay, so guys, magtanong kayo dito kung may mga katanungan kayo all about the claircognizance. Ayan. So, characteristics, spontaneous claircognizant, instant knowing, alam na yun. Receiving our guidance, given, problem-solving solution. Ayan ang claircognizant. Oo. Ako pagkakita ko nung algebra, alam ko na yung sagot eh. Alam ko na, maniwala kayo. Magaling ako sa algebra. Ako palagi dyan. A plus B. Isipin mo, kumuha ko ng NCAA. Kami unang-unang kumuha ng NCAA. Perfect ang math ko eh. Ang English ko bumagsak. Tsaka Pilipino. Kasi lahat ng effort ko nilagay ko doon sa math. Minsan po ganun yata eh. Siyempre, interesado ka. Sagutin ko na lahat to. yung dalawang subject na wala na. Sa akin naman po yung trigo tsaka geometry. Ayan, medyo mahirap ng dalawa na yan. Ayun yung, Diyos ko, masakit sa ulo. Pero kasi doon naman, alamin mo yung pattern. Pagka nakuha mo na yung pattern, tapos na. Ganun din sa algebra. May imaginary number, Meron din. Sige. Kaya masusubukan ng inyong pagiging psychic sa pagsasagot ng algebra. you come to a solution right away. Yun ang claircognizant. Oo. Yan yung isa dun sa mga types niya. Tinatawag siyang practical claircognizant ng iba. Okay?
Next would be the scientific or intellectual claircognizance. Ibig sabihin, alam niya na kagad kung ano yung scientific meaning ng mga bagay sa O kung paligid niya. malalasod ba siya o hindi. Yun din. Parang yung mga bato, hindi lahat pwedeng gawing elixir, ha? Hindi lahat, lalo na yung nag-isip kayo, nandito pala si ganito, yung lekla, lalagay mo, gawin mong elixir, ininom, lasong patay ka. Patay ka. Namatay ka na, nagalit tuloy yung mga ninuno mo. Sabihin, tanga mo naman. Di lahat ginagawang elixir. Merong bato na pwedeng gawin na elixir, pero hindi lahat. Hindi lahat. Try nyo yung malakay. Tignan mo, baka bumula yung bibig niya after. Diba? Pupula bibig nyo. Tarantado to. Lasa ng malakay. Pag yun, baka malasog nga. Alam mo naman itong mga pangas, itong mga to. Sinabi ni Sir JB, mag-elixir kami ng malakay. So, huwag yung gagawin, ha? Yan ang ginagawang elixir yan. Malakay, kyanite. Kyanite, hindi rin po pwede. Hindi. Yung mga tumbled na, yan, yung carnelian, hindi naman Yung matatapang carnelian yan pwede. Ang feldspar, no, ha? Feldspar, no. Sige. Baka kuminang kayo bigla. Parang ibinabad mo yung cellphone mo, nandito lahat ang information, iligaw ko ang elixir. Hindi yun po pwede. Okay, pero FYI guys, kung bakit swerte yung mga Chinese din sa negosyo, dahil yung kinakainan nila is authentic porcelain. Sa'yo? Now, ang porcelain, Tito, yun yung pala kagabi ko nalaman, meron pala siyang mga crystals din na hinahalo. Oo. Like, saka hindi papayag yung mga kababayan namin o yung mga lolo-lolo namin na hindi kakain sa porselana. Oo. Kahit gaano kahirap yan, bibili yan ng porselana, no? Kasi nandun din yung feldspar, yun yung nagpapakinang at saka nagpapakintab nung porcelain. Hindi, yung mga Indiano, umiinom doon sa copper. Copper Na baso. Kasi may dalang may dalang good energies. Oo. Tapos sabayan pa yung kung base ng basong yun, crystal. So, mas lalong lalakas. Copper is a very conducive for energy or electricity. Kasi, conductor. Conductor. Isa pa yung ganito kasi mamaya lahat tayo gagawa na kayo ng elixir. Gagawin ninyo, i-brush nyo siya. Toothbrushin nyo muna. Kumuha ka ng ng antiseptic, pwede yung mouthwash. Iganon mo siya, tapos banlawan mo sa running water at saka mo siya ibabad. Hindi babad, dire-diretso. Linisin mo muna yung crystals. Di ba pinakamahalaga yung diamond? Try mo yung ibabad, kaso nga lang delikado pagka nalunok nyo. Hindi, huwag nyo ilunok. Basta hugasan nyo muna. Oo. Tapos, wag rin kayong gagamit ng sing-sing na kung saan-saan yung sinusuot. Hindi, yung sing-sing na merong mga bato, huwag yun. Baka malasong kayo nung ginto Oo. Kasi minsan yung gold, very toxic din yun sa katawan pagka swallowed in. Nakaka-cripple yung lead, Okay. Ayan. So, next would be the future cognizant or predictive knowing. Ibig sabihin na anticipate niya na agad kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Part yan ng pagiging isang magaling na claircognizant. Etong nalalaman na agad yung future or yung napipredict niya na agad. Kasi kailangan din to for algorithm making. Like for example, kila Siri, sa Google, kay Alexa, ginagamit yan. Okay? For sure, magaling yung gumawa ng algorithm yan nila. Kung bakit nila kayang i-predict lahat. Magbababad na lang ako ng ivory. Yun din. Ivory na lang para para walang sabit. So, next would be the emotional cognizant. Alam niyo na kagad kung ano nararamdaman ng isang tao. Emotional or kasama na rin tong empath na to. Claircognizant plus empath to. Okay? Kasi yan ang mga magaling na actor-actress. Ganyan na mga, kung meron silang ganyan kalagayan. Oo. Ayan.
So, sagutin na natin ang inyong mga katanungan. Na related sa cognizant. Related sa cognizant at saka empath. Sige. Wag lang yung empath. So, how do we know if we possess clear cognizance? Ano yan? Nasabi na. Sagot na natin. Yes. Ayan. Is it necessary requirement na pagiging reader or psychic yung clear cognizant ability? Not really. Mhm. Pero kasing talagang sinasabi yung card. Oo. Ayan, yung clear cognizance din po ba are yung responsible on how to discern good or bad Yes. yung spirit? Yes. Mhm. Kasama yan. Next question. Intuition po ba yung pumapasok sa clear cognizant person or they just know lang talaga out of nowhere? Halfway, yan sagot ko doon. Mhm. Kasi meron pang ibang involvement o iba pang ingredient kasama na yung kung meron ka bang sage, meron kang connected ka sa magician, connected ka sa ascended master na sinasabi nila, at saka mayroong high spirit or good spirit, ka-vibes na spirit, yung nasa loob ng kapaligiran na pwede mong pagtanungan, kasama yun sa cognizance. Mhm. Ayan, si Yuri Geller. Again, patanda Sobra yun. na. Sobra na yun sa pagka-cognizant. Oo, out of the chart siya actually. Kasi yun telekinetic yun. Mhm. Sobra pa. Hindi lang psychokinetic, telekinetic, cognizant pa siya. Ang tanong, kaya niya kayang basahin lahat ng isipan ng nasa kwartong... Hindi, kaya niyang pagalawin. Ayun. So, ano po yung tinutukoy ni Tito regarding doon sa top, left, right, lower? Ha? Alin? Yung top, left, right, lower, left, right na third eye. Sa Ganito yun. Kasi, quadrant. quadrant. Diba, ganyan yan. Meron tao, pag hinati mo yung paganyan, pag ganun niya, nakikita niya. So, left, top. Nakikita niya. Tapos, left, down. Hindi siya nakakita, do sara. Right, up, hindi nakakita, so sara. Right, down, nakakita siya, bukas. Merong ganun. Minsan nga, nasa gitna lang eh. Mm-mm. Nasa gitna lang. Parang a point. Ganun. Okay. Ayan. So, next question. What are the signs ng pagiging, ayan, nasabi na. Okay. Part po ba ng pagiging curious sa lahat at imaginative yung pagiging claircognizant? Ay, iba yung imagination. Imagination, product of your mind. Yes. Pero yung ang tawag natin ay mental body, acting on it, yon ang cognizant. Mhm. Okay, thank you din sa pagtatanong. Oy guys, magtanong na kayo tapos mamaya may mga pahabol kayong questions. May bayad na yon. Okay. Ayan, ano po yung panaginip pagka nanaginip ka tapos nangyayari po? Lucid dreaming. Hindi siya yung... You went there. Mm-hmm. Yun. Kaya tinawag na lucid dreaming. I-check natin ang inyong mga questions. Ayun, kamukha ng aso nila JB Yap. O, sumasagot, di ba? Mm-mm. Yan, cognizant yan. Alam niya na nag-hyper yung boses namin eh. Ingay kayo! Ang tinis pa naman ang boses niya yun. Ayan. Di ba? Mm-mm. Nagre-reklamo na siya. Bahala siya dyan. Question po, pwede po bang i-develop ang ibang clairs? Yes. Uh-huh. Nadi-develop din yan. Yan, First and foremost, the food that you eat. Kailangan mo yan na hindi lang i-budget. Alamin mo yung mag-hamper nung iyong psychic ability. Halimbawa, yung dugo. Ano yung bawal sa dugo? Ano yung pwede sa dugo mo? Pati yung dugo, aalamin mo yun. Kung A ka ba, B ka ba, o O ka ba, A, B, gano'n, mga gano'n. Kasi, meron din kinalaman yun sa pagiging cognizant mo o pagiging clairvoyant mo o clairaudient mo. May kinalaman yung dugo. Mm-hmm. Okay.
Ang experience ko po, nalaman ko pregnant yung stepdaughter ko. Nag-reflect sa harap ng mata ko, baby girl. Natatawa ko, halos lahat ng family, baby boy. Ang tingin nila, ayun, tama daw siya. Yun na yun. Cognizant yun. Mhm. Ayan. So guys, questions please feel free to comment down below if you have any questions. Merong German word, the word is stellen. Stellen. The word stellen means to stay. No? So, pag ginawa mo siyang past participle, magiging gestellen. Yun ang pronunciation. Ngayon, ginamit yan ng psychiatry and psychology, yung word na gestalt. Ang ibig sabihin kasi ng gestalt, you came to know. Umikot kang ganon, nakita mo, bahay nila JBF to. Ganon. Kasi may karanasan ka na. Pero you went to a place na hindi ka pamilyar, sabi mo, anong lugar to? So magtatanong ka, anong lugar to? The same true telling, pagdating mo sa tinatawag na astral plane, you should ask, alamin mo, anong lugar to? Anong taon to? Sino ho kayo? Bakit ako nandito? Yung mga ganong mga tanong para maintindihan mo yung gestalt. Mm-hmm. Iba pa yung pumunta ka talaga dun sa lugar nila astrally. Oo. Iba pa yun. Oo, napupunta ka naman eh. Tapos nakita mo lahat kung ano man. In-explain mo rin dun sa taong kausap mo kung ano yung nakikita mo. Correct. Okay. Pwede rin yan. Pero advanced na yung ano na yun, ability na yun. Kasi it will use almost all of your psychic abilities. Yun nga lang, after a few or after a while, feeling mo drain ka. Hindi, meron namang pag-avert nung sense of draining na yan. You pray. You pray before you do. Okay. Cognizance ba ang nangyayari sa akin pag sumasagot ako sa kausap ko kahit hindi ko alam yung buong topic or kung tama yung sagot ko? Yes. Cognizance yan. Mm-hmm. Ang cognizant, iba pa yung clairsentient. Next time natin i-topic kasi medyo same sila. Ang clairsentient kasi is more of the feeling of the heart. Mm-hmm. Yung puso mo nagdidikta eh. Ang yung cognizance, yung gut mo yun. Asan ba yung gut mo? Nasa ilong mo? Nasa baba, nandun sa may solar plexus. Kaya kailangan hindi over or hyperactive yung solar plexus nyo or hindi, underperformance. Hindi, tsaka pwedeng kumain ng mga maaanghang. Hindi pwede. Matatamper yan. Ang mas maganda pa nga kung talagang kain ka ng tahong, kain ka ng seashells. Ganun. Yun, tataas yung mo nun, cognizance mo. Ayan, difference po ng intuition sa gut feel. Intuition somewhere. Ang gut feel sa gut eh. Kaya tinawag na gut eh. Diba merong empathy na nararamdaman daw niya o nakutuban niya, yung kutob na sinasabi is coming from the gut. Mm-hmm. O nararamdaman niya is coming from the heart. Meron pang skin. May skin eh. Ito, hindi natin na-explain to. Merong psychic ability rin yan. Na hindi pa pinapangalanan ng mga scientists. Kami naman, hindi namin nilalabas kasi hindi kami allowed na ilabas. It's not timely. Mm-hmm. Kasi gagayahin na naman, magiging viral. The problem is dun sa virality. Magkakaroon ng maraming other terms. Dami-dami. Especially yung mga Gen Alpha ngayon. Diyos mio! Yung mga sagot nila out of this world, hindi mo alam kung saan lengguwahe kinuha. Ayun, paano po yung mag-asawa na lagi pareho naiisip at na lagi pareho nang naiisip at baka intuition minsan halos sabay sila naisip. Baka twin souls sila. Mm-hmm. Ayan. Good morning po. What kind of empath po kaya ako and anong level na po? Sino yun? Si Mary Arpial. Medyo may konting clairaudience. Mm-hmm. Scale of 10, mga 1 or 2. Yung claircognizant, 3 out of 10. Yung clairvoyance, medyo mataas, 5 to 6 out of 10.
Empathy mataas din. Huwag ka pupunta ng hospital, burulan na yan, sementeryo. Magiging zombie ka. Ayan. Ano raw po ang food na dapat iwasan ng mga blood type A? Blood A. Yung A, lahat naman pwedeng kainin ni A, including the dairy. Wag lang yung ang tawag dito. Hindi, magpa-food intolerances na lang kayo. Medyo mahirap magsabi. Kasi maraming klase ng pagkain. Kasi kamukha ko. Ako ay B-. B-. In reality, hindi ako pwede sa mga shells. Bawal sa akin yan. Pero kumakain pa rin ako niyan. Tapos, sa mga nuts, bawal sa akin ang hindi macadamia. So, pag hindi macadamia, tatamaan ako noon. Bawal sa akin ang mga pumpkin, squash, tapos modera silang yung rice. Yung coffee, no, pero uminom pa rin ako niyan kasi pang motility yan eh. Oo. Pag hindi ka uminom ng kape, hindi dudulas yun. Ang sirap. Ang hirap dumumi. Ayan. Yung food intolerance test, mga 5 years or more ago, noon 20,000 sa high precision eh. Pagtanong-tanong kayo, para alam ninyo ano yung magkiklik doon sa dugo ninyo. Pag hindi, malilito tayo. Malilito tayo kasi science yan eh. Oo. Science yan. Ayan. May mga places na nakita ko na before sa dream. Lucid dreaming. Namamasyal ka pag natutulog ka, malabas ka sa katawan mo. Yes. Tapos nakikita mo ngayon in reality. Lucid sa katawan mong lupa Yes. Hello po, ano pong clear na ginagamit mo pag nanonood ka pero di mo naintindihan yung Empathy. sinasabi nila? Clear empathy. Pero parang Hindi pa natatapos yung tanong, nasagot ko na. Yun ang clear cognizance. Oo. Ayan, sabi na. Yung deja vu, wala talagang deja vu. Yung deja vu ay ginamit lang yon, pero yun, kung bibigyan nyo ako ng tamang paliwanag dun sa deja vu, yun yung natutulog ka, nasa subconsciousness ka, pero gumagana yung consciousness mo. O baligtad. Conscious ka, pero yung subconscious mo ang gumagana. Ganun yun. Tapos meron pa silang tinatawag na Jamais vu. Hindi, halos parehas Parehas naman lang sila. Ang pinagkaibahan lang, yung baligtad, yung parang eto ka, pero as a matter of fact, nasa ibang plane ka. Ibang plane pala. Parang yung sinabi ng tatay ko, patay ka na ba? Sabi ko, hindi pa po. O ba't ka nandito? Sabi niya, hinahanap kita tayo eh. Paniningil ako. Yung mga katanungan. Sabi ko, ang nanay nasan? Sinamahan pa niya ako doon. So, yun, clairvoyance yun na may halong cognizant. Yes, claircognizance din yung nabasa lang ng konti tapos alam mo na kagad kung ano yung hinigaan ko nga lang yung radyo. Radyo tuloy. Yung libro, alam ko na laman eh. Yun na yun. May isang ibon dito gusto pumasok ng bahay. Narinig yata kayo nagla-live. Papasukin mo. Baka malay mo si JB pala yun. Totem niya. Ayan. Are consuming nuts always can develop those psychoabilities? Yes. Pero tingnan mo kung compatible ka ha. Kasi hindi ako compatible sa mani. Organic nuts ha, hindi yung kung anong nuts basta yung yung mga nasa mani, isip dapat, kung may pendulum kayo, gano'n nyo ng pendulum. Pwede ko bang kainin itong macadamia? Social. Pag meron, di ba? Pwede ko bang kainin itong pistachio? Pag hindi, gamitin mo yung mo pa, ibang forms mo, yung, kumbaga, ibang pamamaraan. Kung nagtatarot, tarot mo, pwede ko bang kainin itong mani na to? Pag nagnono ka, huwag ka kumain. Di ba? Ayan. Paano nuts give us energies. Yung lentil, nako, tuwan-tuwa ako dyan. Mga pagkain ng mga Indiano. Saka yung fenugreek, nako, Ano po ibig sabihin pag may download and kinikilabutan? Yun na yun. Yun na. Yung skin mo, nare-read yun. What vid na nakokontrol po yung kilabot?
ability No, po you ba yun? cannot. Hindi. Hindi mo makukontrol yung kilabot. Talagang dadating yun. Mag-goosebump ka whether you like it or not. Oo. Kasi paano mo i-alter yung energy doon sa spinal column mo? Sige nga. Hindi, kasi hindi rin natin paliwanag o sinasabi ng mga scientists yung tungkol dun sa skin. Mm-mm. Kasi meron ding psychic empathy itong skin. Good morning. Pwede po ba malaman level ko ng clairvoyance? Mhm. Claire, Sino siya? ano po? Si Isabel R. Clairvoyance. Mataas na. Nasa 8 out of 10. Almost. Nandun ka na. Sa kanya daw po kay Isabel. Kinalayaw. Medyo mababa ka lang ng konti. Mhm. Pero ayos na yun. Ayan, from Woody, Claire Empath daw po ba siya? Ay, mataas. Nasa 2 kilometers away. Mhm. Makikita ka ng mga kaaway mo. Magbakod ka. From 2 kilometers, magbakod ka na. Ayan, from Lito, ako po kayo anong klase? Ako, Claire at level. Thank you. Mababa ang claircognizant niya eh. Pero clairvoyant, mataas. Ayan, kay Jewel. Jewel. Jewel, pwede malaman level ng claircognizance daw po niya. Mataas. Mataas yung claircognizant. Kaya nauuna ka eh. Lagi ka nauuna. Scale of 10, halos sobra pa sa 10. Mhm. Good morning from Kelly May. Same din pong question. Mataas din. Kaya lang minsan naliligaw ka. Mhm. Yankee. Gamitin mo yung clairaudience mo. Si Yankee Evie. Nasa 6 out of 10. Ayan, tito yung kapatid niyo. Mas mataas yung sa kapatid mo. 7, 8. Ayan. Si Michelle po. 9. O, diba? Isang Claire, anong Claire kay I Am Panda? Yung clear empathy din niya, mataas eh. Mahigit 1 kilometer yung empathy. Cognizant, nasa midway lang. Yung clairvoyance, graduate ka na. Ayan. Si Roma Arian. Yan ang authentic na cognizant. Mataas yung cognizant niya. Mhm. From DL Cab 84. Nasa 6-7 ka. Malapit na rin. Malapit ka na rin gurumaduate. Isang tulog na lang. So guys, I think time's up na. Buti naman nag-times up na. Oo, ayan. For those of you na may mga katanungan pa, please send us a DM. And if you want to avail our services, please send us a DM. Ayan. Ano po meaning na nakikita akong red rhombus pagka nagme-meditate? May nakikialam sa'yo. Mhm. Magbakod ka bago ka mag-meditate. Tsaka baka stressed out ka lately doon sa paligid mo. May mga inkantadong pula, no? Mhm. Minsan ayaw nila ng ganyan. Oo. Ito pinag-uusapan namin na ayaw nila niyan. Kasi nabubuking sila eh. At ayaw nilang mabuking-king. Oo, kasi sikreto daw nila yun. Bakit ka nakikialam? Di ba nga yung black lady sa diplomat nagagalit? Ba't ka nakikialam sa amin? Ba't ka rin nakikialam sa akin? Kaya nga eh. Ayan. So, kung wala na tanong, thank you for your time and panoorin nyo later si Tito Tony or pakinggan nyo. Mamaya sa 6 p.m. po, no, Tito? Yes. Ayan. Ano rin po yung kinakanta ng Madre dito? Depende sa mood nila. Sinong madre nandito? Oo. Uy, magaganda boses nila. Minsan yung parang nasa opera. Matinis ang boses Matinis. nila. As in matitinis. Oo. Tapos magpe-perform pa sila ng Ave Maria. Oh my gosh. Matutuwa kayo nun. Ayan. Nagkasakit. Mamatay ang mga alaga niyan dogs. Baka merong visit doon sa property nung sister Okay, niyo. nag-hex. Baka merong curse or hex. Sinasalo ng mga aso.
Yan. So with that, guys, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless. See you next week. Weekend na pala, no? Mm-mm.